I have had many relationships in the past, and I have made many compromises in those relationships. Though I grew up in a Christian family, I really wasn't putting into practice the things that I learned in church. My worldly and lustful tendencies would often dictate how I would behave in those relationships, and this has led me to see women in a very warped and very perverted way. I grew up without a good example of what godly relationships look like. Iba-iba ho ang tatay naming magkakapatid at lumaki kami na iba-iba yung magulang. Pero akala ko habang lumalaki, normal lang yung ganon. I thought it was okay to be in a sexual relation with a boyfriend because that's how we show our love for them. What I learned from my younger years was the idea na pag mahal mo, pagka mahal ka din, okay na kayo. Kahit sino pang tumutol sa pagmamahalang yan, dapat ipaglaban nyo yan. So I entered into a romantic relationship at an early age of 16, even if that meant disobeying my mom. The idea of honoring God and parents did not weigh much on me. My desire was to seek and create a meaningful companionship with someone, but the fleshly desires always seemed to get in the way. Coming from a Christian family, I began to realize that the end goal of pursuing a romantic relationship should be marriage. So I began to try to create a godly relationship. However, a part of me was still insistent on doing things my way rather than God's way. I pursued pre-believer women at sinubukan kong dalhin sila sa simbahan, ipasok sa small group para makapag-Bible study, sa kagustuhang sila din ay makakilala sa Panginoon. Sa kabila ng katigasan ng ulo ko, sa mga maling relasyong pinasok ko, hindi pa rin ako pinabayaan ng Panginoon. Noong August 2010, after competing in Miss Universe, dinala ko ng pinsan ko sa CCF. Pinakilala sa mga kaibigan niyang misyonaryo. Doon ko rin nakilala si Pastor Bong at narinig ang salita ng Diyos. It was one of those Sundays that I understood what Jesus has done for me. Sa kabila ng mga kasalanan ko, namatay siya sa krus dahil sa pagmamahal niya sa akin. Pagmamahal niya sa isang kagaya ko na makasalanan. At dahil sa kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay, sigurado ako na may kapatawaran ang aking mga kasalanan. My newfound love and relationship with Jesus drastically changed my perspective in life and relationship. He impressed upon me the very conviction about relationship, which is to wait. After a period of trying, those relationships ended. It came to a point that I finally gave up on trying to control every single moment of the relationship, and I said to the Lord, Lord, please take control. Ikaw nang bahala po. Mula noon, unting-unting nagbago ang mga panalangin ko. My motivations to pursue someone was no longer out of fear of missing out, but rather in placing my faith to the Lord, who is the ultimate matchmaker. I remember praying to the Lord to show me or lead me to the person that I was praying for, though I had no idea who she would be, what she would look like, or where we would meet. I just exercised complete and total control to the Lord. In the same way, my father was also praying for me as well. He even asked the Lord in prayer that should the Lord provide me with a life partner, that He may do so in haste and not to delay it. As I was now at peace and settled with my conviction to wait on God, I directed my efforts and attention to serving my family and ministry. Hindi ho madaling maghintay. Maraming araw at gabi kong umiiyak at tinatanong ang Panginoon, Lord, why am I still single? This season of singleness has been magnified, especially because I live alone and my siblings are all married and have their own families. Pero alam ng Panginoon ang ginagawa niya. Totoo nga na walang aksidente sa Panginoon. He allowed me to be single because He wants my heart to fully be in love with Him first. For me to fall in love with Him and for Him to be the lover of my soul. Sa loob ng 8 taon ng pagiging single ko, God has used that time to expand my borders in serving Him. I remember praying what was written in Isaiah 6 verse 8. It says, Then I heard the voice of the Lord saying, Whom shall I send, and who will go for us? And I said, Here I am, Lord, send me.
True enough, God placed me in a small group where all members are married to let me see the reality of married life. God also entrusted to me singles to disciple and pour my life into. He also called me to serve in the youth ministry, to speak to women, both single and married, and to minister to my mom that led to her get baptized in the process. I have fallen in love with Jesus so much, and I have enjoyed serving Him to the point that I'm okay to be single for the rest of my life. Pero iba ho ang plano ng Panginoon. At totoo nga na mas maganda ang plano ng Panginoon kaysa sa plano ko sa buhay ko. Sa mga panahong pinagsisilbihan ko ang Panginoon at ang aking pamilya, there were times when searching for God's best became challenging to me. But God was still working in me. And although I came across some women, some single women during that time, my heart was still very much reliant on God's leading. It was not easy, but I knew that following Him was the right thing to do. And in a few months went by, in October 2022, my brother got married. I was the best man, and my friend Venus was one of the hosts. I mentioned her as friend because we had already known each other since 2018. However, we were only acquaintances back then. It was only during my brother's wedding where we really got to connect in a meaningful way. Her openness and honesty in our conversations was what drew me closer to her. She was engaging, expressive, and even at times, blunt. She also made it a point to let me know that she has devoted her heart into loving and serving God, which I clearly saw. When North and I reconnected, and he asked questions that I did not expect, I had peace in my heart to engage in conversations with him. For the first time, I was not afraid to open my heart again. I enjoyed our conversations day after day. And when I began to develop romantic feelings for Venus, I immediately doubled down on my prayers. And I even went to seek advice from my father. On November 13, 2022, I visited her here in Manila, and I immediately told her my intentions to pursue her. She said yes. A month later, we officially became a couple, and 7 months after that, I proposed to her on her birthday, and 5 days ago, on December 12, 2023, we finally got married. Praise God. It was easy to say yes to North because I have talked to God a lot about him even before he asked me to marry him. Nakita ko ho sa kanya yung mga maliliit na bagay na pinagdadasal ko sa Panginoon. Kagaya ng yung totoong mahal si Jesus. Yung magalang at may maayos na relasyon sa pamilya. At yung hindi kami mamaliitin dahil galing kami sa hirap. At yung magkakaroon ng maayos na relasyon sa nanay ko at sa pamilya ko. In our journey of waiting, pruning, and hoping, we have realized many things. I needed to develop my intimacy with God first before I would become intimate with someone else. God wanted my heart first before He gives it to others. I needed to learn Christ-likeness to be able to lead the woman that God will entrust to me. And even if I'm already married, my heart still belongs to Christ, and He is still and will continue to be my ultimate lover. My name is North, and this is my wife Venus, and together we will continue to serve the Lord in this new chapter in our lives. To God be all the glory and honor and praise. Salamat. Praise God, praise God. Alam nyo, mahirap pong pagtagpuin ang Venus tsaka North. Pero pinagtagpo sila ng Lord sa earth. Kaya purihin ang Panginoon Diyos. Alam nyo, siya ho talaga may likha ng langit at lupa. So shall we just all stand and really pray for them? Alam nyo po, napakabuti ho ng Panginoon Diyos. Amen? Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Panginoon, maraming salamat kay North at kay Venus. Thank you, Lord God, for allowing them, Father God, to demonstrate that true love waits. And thank you, Lord Jesus, that you have great plans for our lives, for their lives. Kaya naman, Panginoon, kayo po ay talagang ang Diyos na nagbibigay sa tamang takdang panahon at sa tamang panahon ng iyo pong dakilang biyaya at pagpapala. Dalangin ko po, Panginoon, ingatan niyo po sila na manatili sila, Panginoon Diyos, na tapat sa inyo at tapat sa isa't isa. At naway pagpalain niyo rin sila ng marami pang mga supling upang, Panginoon, lumaganap ang makatwiran dito sa lupa. Maraming salamat, Panginoon Diyos, na kayong tutulong sa kanila sa pagsulong ng iyong kaharian sa pamamagitan ng kanilang buhay. Gayun din, Panginoon, hinihingi ko po ang inyong pong
iba yung Panginoong pagpapala sa lahat ng mga narito. May you allow your presence, Father God, to be manifested and allow everyone, Father God, to give you the worship due you, O Lord. And Father God, we thank you for the privilege of serving you. And I pray, Lord, to allow your Holy Spirit to find liberty to accomplish your will to each and every one of us, that we will all leave this place rejoicing and glorifying the name of Jesus, the name above all names. Thank you, God. We love you, we praise you, we honor you because you first love us. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise God, praise God. Yes, magandang pinagpalang araw at gabi para sa lahat, maging sa mga nanonood sa online. At pakibati naman yung katabi ninyo. Ayan, batiin yung katabi nyo kahit kayo po'y mag-asawa, magkasama na. Minsan, kahit magkasama, hindi pa nagpapatian, di ba? Minsan, ang nating namimiss na batiin, yung mismong kasama natin di ba? Kaya batiin po ninyo at sabihin niyo ng magandang araw para sa iyo. Again, sa ating pong pagpapatuloy sa isang tiyak na pag-asa, kung paano po ang Kapaskuhan ay talagang nagniningning sa gitna ng ng kadiliman. Sa panahon natin, marami pong tao ang stress, kaya iba sa inyo marahil ay medyo na late na rin sa pagparito dahil sa dami nating mga iniisip dahil sa Kapaskuhan. Tama po ba? Iba ho ay na-stress sa traffic, na-stress sa paghahanda ng iba't ibang mga okasyon na marahil talagang gusto nating lahat maayos. And alam niyo po, itong naalala ko lahat tuloy parang nagmamadali sa lahat ng bagay. Now, ito lang kung sasabihin ko sa inyo. Ang gusto ng Diyos, tayo po ay magkaroon ng isang mapahingang puso o rested heart. Ayaw ng Diyos na tayo po ay parang aligaga sa buhay. Ang Kapaskuhan ay hindi para tayo maging aligaga. Dapat ito po ay magbigay sa atin ng kapanatagan ng puso. Now, naalala ko tuloy ang isang lalaki na ito po ay nangyari po sa Japan. At noong panahon na yon, ito pong lalaki ito nagmamadali. Lagi nagmamadali. Kasi gusto niya mabenta lahat ng kanilang mga produktong agrikultura para madala po sa isang syudad kasama ang kanyang tatay. Nagmamadali ho sila. Ito naman tatay niya, ang bagal. Talaga naman lahat, kinukuha niya ang bawat panahon. Sa halip na magmadali, Tay, dalian mo naman. Oo, anak, relax ka lang. Naman nakakainis yun. Tay, dali! Opo, anak. Huwag ka magmamadali. Relax ka lang sa buhay. So, sabi ng anak, Tay naman wala ba kayong galang sa oras? Di ba? Minsan ganun ho yung mga tao Hindi sila magaya sa Pilipino. Ang Pilipino, 3:00 ang service, 4:00 na, ganyan po. Anong oras ang service? Wala silang ganon. Ito, kawawa naman. Talagang sobrang stress na stress. Pagkatapos yung hanggalakbay na sila, nakita niya yung lugar ng kanyang kapatid. Naku, huminto pa. Nag-stop over, nakipagkwentuhan sa kapatid, nakipagkapihan, nagkwentuhan. Sabi niya, Tay! Ano ka ba anak? Relax ka lang. Minsan ko lang makita ang kapatid ko. We need to catch up with them. Sa kanyang pamilya, tandaan mo, uncle mo ito. Tay, napaka-sentimiento ninyo. Tay na, wala tayong mabibenta sa ating mga produkto. Baka mabulok ito sa daan. So, lumakbay na sila. At, siyempre, habang naglalakbay na ganyan, natatanaw na nila yung lugar. Natatanaw na. Nung natanaw na naggulat talaga. Bigla natahimik yung bata sa kanyang nakita. At biglang napaakap sa tatay nang hindi niya maintindihan. Iyak siya ng iyak. Sabi niya, Tay, salamat. Siyempre, siyempre, hapon yun, arigato gozaimasu. Talagang siya, sobrang pasasalamat. Bakit? Ano bang nakita niya? Nakita lang pareho ang pagsabog ng Hiroshima. Sa malayuan pa lang, nakita lang yung pagsabog ng Hiroshima at patay ang maraming tao. At sabi niya, Tay, salamat, di ka nagmamadali. Alam niyo, minsan tayo, hindi natin alam kung minsan kamamadali natin, kapahamakan paling aabuti natin. Kaya minsan, kailangan relax ka lang. Kung naniniwala ka ang Diyos ay may control ng lahat ng bagay, hindi mo kailangan magmadali. Pakisabi sa katabi mo, huwag kang magmadaling matulog. Mahaba pang oras. Pumwesto ka na kaagad Sorry, naistorbo ko yung tulog mo. Pero
Wag kang magmamadali. Medyo matuto kang umasa at maghintay sa Diyos. Alam nyo, sa panahon natin ngayon, lahat gusto natin instant. Instant noodles, instant coffee, instant wealth. Di ba gusto natin madalian lahat? Instant degree, instant relationship, instant husband, wife, pati children, instant. Ang dami na, nagmamadali tayo. Sabi ng Lord, alam nyo ba, ito tatanda natin na in a speed culture na meron tayo, pinapaalala ng Diyos, speed is an enemy of God. Pag nagmamadali ka, kaaway ng Diyos yan. God wants us to wait. Kaya sabi ng Bible sa Isaiah, sabi niya, though youths grow weary, napapagod din sila, sabi niya, naiinip din sila, pero kahit ang lalakas ng mga batang ito, nadadapa din. Kaya sabi niya, pero ang nag-iintay sa Diyos, magkakaroon ng bagong lakas. They will mount up with wings like eagles. Lilipad sila na parang mga agila. Tatakbo sila at hindi sila mapapagod. At sila'y maglalakad na hindi sila maiinip. Sarap, no? Yun ang larawan ng Kristyanismo. Lagi tayong relax. Dahil marunong tayo mag-intay sa Diyos. Marunong tayo makipag-ugnayan sa Diyos. Huwag tayong magmamadali. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang magmadali. Di ba? Alam nyo, ang Kapaskuhan ay larawan ng di pagmamadali. Kaya nga ho, sa ating pag-aaral, napaka-importante ito. Nung pinanganak si Jesus, nag-intay ng 2,000 taon. Ang lahi ni Abraham, bago lang nakamtan ang tagapagligtas na kanilang inaantay. Ang buong katauhan nag-antay ng 4,000 taon para ho dumating ang tagapagligtas ng sangkatauhan. Can you imagine that? Ang tagal nun, ang daming mga pangyayari. Kaya nga ho, ang Pasko ay talagang walang tigil na pag-iintay. Hindi nyo napansin yan? Pumunta kayo sa party, mag-iintay ka sa traffic. Mag-iintay ka sa pagkain. Pipila ka eh. Ang dami niyan. Biglang nag-aalala ka, naku, parang kinukuha na lahat ng mama yung pagkain. Eat all you can, parang lahat can ah. parang, di ba? Yung iba pa nga, tinatawag lang potluck or pot bless. Ayaw ng ibang Christian ng potluck. Pot bless ang tawag. Di ba? Sabi niya, nagdala. Yung iba, nahihiya, walang dala. Pero gustong-gusto lang magdala pa uwi. Nakakatuwa ang Christian. Nagmamadali pa. Maghintay ka naman, wag mo munang balutin. Di ba? Makasharon ka masyado. Di ba? Yung iba, binabalot na, nakapila pa iba. Kaya naghantay. Bakit nilalagay niya ata sa ziplock? Di ba? Yun ang dala niya eh. Di ba? Kaya nag-iintay sa pila, nag-iintay ng kamag-anak galing sa ibang bansa, nag-iintay ng bakasyon, nag-iintay ng bonus, nag-iintay ng financial breakthrough. Yung iba nag-iintay ng anak, nag-iintay ng kung ano-ano, pati asawa. Nasundan niyo po? Pero ito pong isang bagay. Sa ating pong buhay, lagi tayong may inaasahan. Now, kayo po, anong inaasahan niyong mangyari ngayong Pasko? Regalo? Kumbaga, gift giving? Gastos? Gulo? Hindi ho. Anong inaasahan natin? Marami sa atin, kung alam lang natin yung kaligtasang atin natamo, nag-aantay tayo ng pagkakataong maipasa rin sa iba ang pag-asang ito. Dahil si Jesus, ang ating tiyak na pag-asa, kaya dapat inaantay natin ang bawat pagkakataon para sa Kanya, para sa ibang tao. Nasusundan niyo po. Nag-aantay ka ba? Now, pag walang ganong pag-aantay, it only means, hindi natin tagalubos na naintindihan ang ating tiyak na pag-asa. Kasi kung naiintindihan natin yung galak na ating pong naranasan, na alam nating may tagapagligtas, naku, gusto natin itong ipasa sa ibang tao. Kung naintindihan natin yung pag-asa na meron tayo, dahil at kalayaan sa adiksyon, kalayaan sa maraming bagay na bumibihag sa atin, na ang sarap na gusto nating sabihin sa kanila, etong pagkakataon, alalahanin ninyo ang anak ng Diyos na naisilang nung unang Pasko. Nakuha? Ngayon nag-aantay ka ng pagkakataon, kailan ba ako papasok? Kailan ko ba sasabihin sa kanila? But you are still waiting on Him. Kaya ito pong ating titignan. 2 tao na siyang nag-intay ho ng Kapaskuhan.
Hindi mo aasahan bakit nila ginagawa yan, because they were waiting for the consolation of Israel. Yun ang inaantay nila. Yung mabigyan sila ng aliw, kumbaga comfort, di ba? Now, para maintindihan natin, tatlong bagay ang ating pag-uusapan ngayon. Wait with hopeful anticipation, wait with joyful perseverance, and wait with grateful service. Now, ano ba ibig sabihin ng mga ito? Parang nosebleed. Di ba? Kahit ako, nosebleed ako eh. Di ba? Parang ano ba yan? Ito, alam nyo, isang bagay, na ang pag-iintay, hindi yan parang wala ka nang gagawin. Di ba? Mag-iintay ka, parang, dito, puna ako dito, mag-iintay. Nakakatamad ata mag-intay. Sabi ni Ann Voskamp, itong waiting on God is the very real work of the people of God. Ito ay tunay na trabaho, hindi ito passive. Ito ay active na ginagawa. Kasi napaka-importante nito na maintindihan natin, kasi yung waiting na yan, talagang hindi yan parang, okay lang, tutunganga ka lang. Hindi ganoon. Naalala ko ito lang yung kantang, While I'm Waiting. Narinig niyo na po ba yun? O di bali, hindi ko naman kakantahin. Sabi niya, I'm waiting. Sabi niya, I'm waiting on you, Lord. And I am hopeful. I am waiting on you, Lord. Though it is painful, but patiently I will wait. I will move ahead, bold and confident, taking every step in obedience. Sabi niya, ano sabi niya sa chorus? While I'm waiting, I will serve you. Naalala niyo na yung kanta? Yun na yun. No. Natutokso akong kantahin, pero sinasabi ng konsensya ko, wag, magkakamali ka, wag. Kaya sabi niya, while I'm waiting, I will worship. While I'm waiting, I will not faint. I will be running the race even while I wait. Ang pag-aantay, merong ginagawa yan. May ginagawa. Kaya merong tinatawag na hopeful anticipation, merong pong joyful perseverance, at meron pong grateful service. Nasusundan? Alam nyo, gustong-gusto kong kantahin, kaya lang ayaw kong mahimatay ang asawa ko. Kasi kanina niya pa ako pinapractice. Sabi niya, mali, wag na. Hindi niya sinasabing wag na, pero sa kanyang mga mata, sinasabi niya para mo ng awa. kaya, hayaan mo na yan. Huwag natin ituloy. Now, let's go to this. Let's go to wait with hopeful anticipation. Now, anong pong sinasabi? Let's look at Simeon. Sabi rito, and there was a man in Jerusalem whose name was Simeon. Ang ibig sabihin ng Simeon is someone who is ready to receive or to welcome. Talaga sobrang sigasig na tanggapin. Yan ang ibig sabihin yan. And this man, look at the words, was righteous and devout. Mamaya babalikan ko yan ha. Looking for the consolation of Israel, and the Holy Spirit was upon him. Anong naantay niya? He was waiting for the consolation of Israel. Anong ibig sabihin? Sa maraming panahon, itong Israel, they were desperately waiting for their comfort, for their deliverer. Sa ilalim ng maraming panahon, sa kasaysayan nila, nasa ilalim sila ng kapangyarihan ng iba't ibang bayan. Nasusundan niyo po. And umaasa sila, kailan kami mapapalaya? Ang hirap ng ganung pakiramdam. And yet, this man was waiting for that, pero anong ginawa niya? He was righteous and devout. Bakit importante yon? Mamaya, papakita ko sa inyo. Tuloy tayo. Kaya sabi niyan, he was righteous and devout. Bakit? Ganito siya. Yung word na righteous, baka ma-misinterpret ninyo, ibang tao sasabi, tingnan mo, may righteous sa Bible. But there is no one righteous. Yung word na righteous has something to do with faith. Kaya Abraham believed in God and he was counted righteous. Are you following? Kaya sabi sa Galatians, the righteous shall live by faith. Nagkakaintindihan tayo. And ngayon, ang bukod pa doon, pag sinabi mong living by faith, ang sinasabi ng Diyos, you are living pleasing God. Kasi sabi ng Bible, tingnan nyo, without faith, it is impossible to please Him. And he who comes to God must believe that He is, and that He is a rewarder of those who seek Him. Now, ano ibig sabihin yan? Kapag ikaw ay nananampalataya sa Diyos, kaya hindi mo mapapaghiwalay yung being devoted, yung todo. Nakuha ninyo?
todo ka na. Itong pagkatao mo, todo na sa Diyos. Kaya he was devout. Kaya alam niyo sa Bible, ayaw ng Diyos nung hindi todo. Alam mo sabi ng Panginoon Diyos, kayong mga taga-Laodicea, kayo ay malahininga, hindi kayo malamig, hindi kayo mainit. Ibig sabihin todo. Kaya kayo nakakasuka. Diba? Kaya pag tayo hindi todo sa Diyos, ano sabi? Pakisabi mo sa katabi mo, nakakasuka ka daw pag hindi ka nakatodo. Di ba? Kaya nga ako, ang choice mo lang, kung nandito ka, itodo mo na, nandito ka na eh. Ngayon, kung gusto mo matulog, itodo mo na rin. Para sulit, di ba? Sulit. Ganun sa Bible eh. Kasi sabi niya, itodo mo. Kasi sa totoo lang, kapag hindi ka todo, hindi ka mag-e-enjoy. Kahit sa isang lalaki na hindi todo sa kanyang asawa, hindi siya mag-e-enjoy. Di ba? Ang babae, hindi todo sa asawa, hindi siya mag-e-enjoy. Tao nagtatrabaho sa opisina, hindi siya todo sa opisina. Umahangat sa sana, doon ako nagtatrabaho. Sana, doon. Hindi ka mag-e-enjoy. Kasi lagi nag-iisip ng iba eh. Di ba? Yung iba, nandito na. Sana, natulog na lang ako sa bahay. Hindi ka mag-e-enjoy. Maingay ako. Anak ko, ninyo, kailangan todo ka. Sa lahat ng bagay, hindi ka pwede, pinsan nyo, uso na ngayon yung mga tinawag na multitasking. Kaya kawawa yung mga nasa online. Bakit? Minsan nanonood sila, hindi rin sila makatodo. Nagluluto habang nakikinig. Kasi sabi niya, naku, yung kinululuto ko. Tapos, anong sinasabi ni Pastor? Ako, niluluto ko. Ano nga sinasabi ni Pastor? Ano, niluluto ko? Ang hirap ng pakiramdam na ganoon. Kaya lalong aligaga. Napansin niyo po? Kaya hindi ka pwedeng hati-hati, todo ka. Kaya nga, ang laking bagay na minsan pumaparito tayo para makatodo tayo. Diba? Dito nga, hirap ka na nga eh. Minsan nga, gusto mong tumodo, pero talagang, ara kang sinasapian. Zombie ka na. Kasi parang hindi ka naglalaban yung kagustuhan mong tumodo, at saka hindi. Kaya ako, ang gagawin ko, pag ako nagkakaganyang karanasan noon, pag nakikinig din ako sa ibang pastor, mahirap naman talaga eh. Ang sarap atang sumandal dyan. Eksakto dito oh. Di ba? Kaya pagkasandal mo, tatayo ka ng ganyan para tumodo ka. Tapos kung kinakailangan tumayo, tayo ka na naman. Tapos gaganyan-ganyan muna. Tapos balik na naman. Kailangan nakatodo ka pa rin. Ano yung sabihin? So, sa lahat ng bagay, you need to be devoted. Ganon si Simeon. Amazing si Simeon. Ganon din sa bagay ng Bible. Alam niyo, minsan na-frustrate tayo. Minsan sabi natin, Lord, Christian ba ako? Ba't ganito buhay ko? Ilang Pasko nang dumaan, ganito pa rin ang buhay ko. Lord, kailan ba ako magbabago? And alam niyo, ito isang bagay na nakakatuwa sa Diyos. While we are waiting for His coming, for His second coming, we need to keep on living by faith. We need to keep todo, as in todo to God. Tingnan niyo, sabi niya, see how great a love the Father has bestowed on us. Hindi niyo ba nakita yung pag-ibig ng Diyos na binuhos siya sa atin? Na tayo ay tinawag ng mga anak ng Diyos. Now, alam niyo po, pag sinabi anak ng Diyos, we are adopted children of God. And minsan, nagdududa tayo, talaga bang anak ako ng Diyos? Kasi parang wala ako na ibigay sa Diyos eh. Now, pakinggan niyo mabuti ha. Halimbawa, si Renato. Ito si Renato, kilala na ng bayan ito eh. Di ba? Halimbawa, si Renato, bata pa siya. At ito ko, aampunin ko si Renato. Tatanungin ko ba, pag inampun ko si Renato, sabihin ko, Renato, o kaya yung nagpapa sa bahay ampunan, yung pinaka-administrator. Halimbawa si Ate Raquel, administrator. Yan bang si Renato na yan ay may pera? Yan bang si Renato na yan ay masipag? Matalino? Yan bang si Renato na yan ay maaasahan? Yan bang si Renato na yan ay talagang mabibigyan ako ng satisfaction? Now, tanong. Sasagutin lang ni Ate Raquel, alam nyo, hindi naghahanap si Renato ng paglilingkuran. Naghahanap siya ng tahanan. Tama ba? Kumbaga, kung ikaw mag-aampon, hindi ka naghahanap ng mag-aalaga sa'yo. Naghahanap ka na magbibigyan ng tahanan. And when God took us as part of His family, hindi niya hinahanap ano magagawa mo para sa Kanya. Naghahanap siya ano magagawa niya para sa'yo. Nasusundan niyo po?
Kaya lang, parang merong ang gagawin. Bakit? Kasi yung sinasabi niya sa'yo, ikabubuti natin. Yung sinasabi niya sa atin, ikabubuti natin. Pag hindi tayo sumunod sa Kanya, ikasasama natin. Yun ang dahilan kung bakit akala mo, parang nire-require ka to do something. No. He was telling you and trying to tell you, do this so that you would find the real comfort and abundant life that I want you to experience. Kasi habang lumalayo tayo sa instruction ng Diyos, lalo natin sinisirang ating sarili. Natingnan niyo po. Beloved, now we are children of God. Ngayon na, anak ka na ng Diyos. Sabi niya, it has not appeared as yet what we will be. Hindi mo pa nakikita yung talagang wangis ng Diyos sa iyo. Kumbaga, every time people will look at you, hindi na makita si Jesus, mukha kang demonyo. Ay, wag niyong personalin, ha? Kung nasasaktan ka, baka nga totoo. Pero hindi mo kailangan personal. Pero sabi niya, kasi hindi pa nag-a-appear for what I will be. And sabi niya, we know that when He appears, but I know we will be like Him because we will see Him just as He is. Magiging kawangis natin siya pag nandyan na siya. Once na nagtagpo na tayo, yes, ito na nga yun. Kaya don't ever give up. Don't ever say, Lord, hindi ko na kaya. Hindi mo talaga kaya ang Christian life. Unless you allow to believe in Him and trust in Him to transform you to a person that He wants you to become. Magtiwala ka na, Lord, babaguhin ka. Alam nyo, sa dami kong, ang tagal ko na kay Kristo, ang dami kong pagsubok sa buhay, ang dami kong pagkakadapa. Pero laging inaalala ko, tuwing nadadapa ako, babangon ako, sabi ko, Lord, thank you that I am a new creation. Hindi ko man kaya ito ngayon. I know one day, I will be delivered from this. Diba? Naalala ko, yung paninigarilyo, tinanggal ng Diyos, hindi dahil sa, hindi na ako maninigarilyo. Hindi. Lord, alam ko, pakakawalan mo dito because I am a new creation. And try enough, biglang nawala ng panlasa. Inom, ang tagal ata. Sabi ko, no, hindi na ako umiinom, pero napapainom pa ako ng wine kasi isip ko, kabahagi ng pagkain. Sabi ko, tapos pray ko pa rin, Lord, kung hindi willing, hindi ito lugod-lugod sa'yo, then let me stop. Pero kung wala namang problema, then let me continue. Total, lang naman, social drinking lang eh. Aba, nakita ko yung anak ko, umiinom, nas marami pa sa akin. Sabi ko, Lord, hindi ata tama to. Nung babiyahe kami ng Israel, ang dami nang in-order doon sa lounge. Sabi ko, Panginoon Diyos, hindi tama ito. Mukhang nakakopya niya sa akin, mas higit pa. Kaya doon pa lang sabi ko, Lord, thank you that I am a new creation. Hindi ko kailangan magpatuloy sa ganitong pag-inom. Ngayon hindi na ako uminom. Kasi bakit? Para hindi gayahin ng anak ko ng hindi tama. Naintindihan niyo yung sabihin? Hindi ko sinasabing mali ang uminom, ha? Sinasabi ko, nung panahon na yun, para sa akin, hindi tama, kaya tinulungan ako ng Diyos. Sa larangan ng pambababae. Aba, kahit ganito kapangit ito. Hindi, kahit naman mga nabababae, hindi naman lahat gwapo, Di lalo na to. Ngayon tanong ko sa Lord, Lord, kano ka makakawala dito? Hindi ko alam. Mabait ang Diyos. I am a new creation. I do not see yet, but I saw it now. God has delivered me. Hallelujah! Kaya ang bait ng Diyos, we know that when He appears, ngayon marami pang bagay, mainitin ang ulo ko, magagalitin ako, mapalasigaw akong tao, and I'm still struggling. Bakit? Pag nag-drive ako, parang gusto kong bumaba, gusto kong banggain ang mga loko-lokong driver na yan. Pero loko-loko din ako. And by the grace of God, He keeps on reminding me, don't dwell there. Get up. For you are a new creation. You are a child of God. Di ba? Minsan nga yung mga asawa na natin nagsasabi, demonyo ka naman talaga eh. Di ba? Don't listen to these words because the Satan is the accuser of the brethren. Keep on looking and waiting on the Lord, for He will bring deliverance to you. You're addicted to something, you're addicted to Netflix, give it to God and say, God, thank you, I'm a new creation. I don't need to be enslaved by this. Maaring naalipin ka na ng mga Koreanong drama. Ang salita mo, anyo nga sa'yo na. Di ba? Puro ganun na. Hanggang sa nagiging zombie ka na. Kasi 21 episodes sinatapos mo sa isang gabi. Lord, kailan ako makakalaya dito? Offer it to God. And keep on reminding yourself, no, I'm a new creation. Hindi ako alipin ito.
Hindi ko kailangan manatili rito. Habang nanonood ka, hindi mo ako kailangan alipinin. Dahil ako'y anak ng Diyos. I may not see it fully now, but I know I will. Bakit? Tingnan nyo. Ganito tayo. Parang ang pangit naman ng buhay ko, ang gulo-gulo. Lahat yan, kinokorek ng Diyos yung lahat ng ginagawa. Pag tinitingnan natin yung parang tapestry na yan, ang gulo naman. Pero huwag kang matakot. Keep on waiting with such hopeful anticipation that God is not finished with you yet. Ang ganda pala ng ginubuo ng Diyos sa'yo. One day you will see it. Kahit itong sila Simeon, hindi lang makita, pero and yet, nag-iantay sila for the consolation of Israel. Ganyan ka, pakisabi sa tabi mo, hindi pa tapos si Lord sa'yo. Huwag kang mag-alala, tatapusin ka din. Ang sama ng dating ah. Sorry. Napakaganda ng design ng Diyos para sa'yo. He will finish it. Kaya ang ganda ng mga kwento nila, Venus at ang sasama ng mga pinagkikwento nila. And yet, look at how God is working in their lives. Kaya sabi nga ng Bible, tuloy tayo, little children, make sure no one deceives you. Huwag kayo magpapaloko. The one who practices righteousness is righteous just as he is righteous. Kaya naman, nafo-frustrate ka sa unrighteousness na nakikita mo sa'yo kasi you know that God is righteous. Tama? Kaya pero pag sumuko ka na, hindi, magpapakasama na lang ako, todo na to, then you know you have no relationship at all. Yung iba naman, mas malala, hindi anak ako ng Diyos, ligtas na ako, kaya okay lang gawin ko kahit ano. Hindi ganoon. Tingnan niya, sabi ng Lord. The one who practices sin is of the devil. Huwag kang magpaloko. Kung talagang hinahabol mo ka-demonyuhan, talagang demonyo ka nga. Diba? Tapos sabi niya, the devil has sinned from the beginning. The Son of God appeared for this purpose to destroy the works of the devil. Kaya kaya mong hindi magpatuloy kasi sinira na ni Jesus yan. Hello? Maaring ang tagal makita na yung manifestation ng pagbabago mo, pero tayo ka ng tayo, tutuloy ka pa rin, dahil alam mo, hindi, sinira na to ni Jesus. Hindi ko kailangang magpatuloy dito. Amen? Now, tinapos sabi niya, no one is born of God practices sin. Ibig sabihin, walang pinanganak sa Diyos na magpapatuloy sa kasalanan. Because his seed abides in him, and he cannot sin because he is born of God. Kung ikaw ay anak ng Diyos, titigil at titigil eh. Kaya nga ang buhay natin is 3 steps forward, 2 steps back. 3 steps forward, 2 steps back. Napansin niyo po ba yun? At least 1 step na dadagdag sa'yo. You're getting better, and better by the grace of God and in the power of the Holy Spirit. Kaya sabi mo sa katabi mo, hope with anticipation. Yan ang sinasabi niya. And let's continue. Kaya alam nyo, minsan, just keep on doing what you're doing. Naalala ko tuloy itong babaeng ito. Sabi sa kanya, ng kanyang boss, kasi receptionist siya noon ng hotel. Sabi niya, any time of the day, tomorrow, yung may-ari ng hotel, paparito. Make sure na talagang pagbutihin yung pagsisilbi. Itong babaeng ito, nakakatuwa. Talagang masipag ito. Talagang welcome ng welcome. So, in-expect. Ginagawa niya yung dati niyang ginagawa. Hindi niya alam. Sabi niya, wala naman dumating na boss. Wala naman dumating na may-ari. Tapos biglang tumawag po yung may-ari. Nakapasyal ako sa hotel kanina. Hindi niya alam na nadumaan na. Sabi niya, at tuwang-tuwa ako sa pagsisilbi ninyo. Lalo na yung babaeng tinutukan sa larawan. Sabi niya, lalo na yung babaeng na ito. Sabi niya, kausap niya sa phone. Dahil sa ginawa mo, dahil sa performance mo, na alam mong darating ako at anytime, at sa totoo lang, hindi mo na nga napansin na dumating ako. Sabi niya, ipopromote kita bilang manager. Kaya ang saya-saya niya. Nakuha ninyo ibig sabihin? Hindi talaga yung babae na yan. Kunwari lang yan, pero ganun lang yan. Okay, baka sabihin nyo, ganyan yung siya pala yun. Hindi. Kapareho lang. Okay? Naintindihan niyo ibig sabihin? You know, ganun tayo eh. We don't know when the Lord will visit us. Kaya sabi ni Lord, one day, I will tell you, ilalagay ko sa kanan, lahat ng mga lamb, at sa lahat ng mga kambing sa kaliwa. Sabi niya, yun nasa kanan. Sabi niya, nakulong ako, pinasyalan ninyo ako. May sakit ako, pinasyalan ninyo ako. Bigyan niyo ako, pinasyalan niyo ako, tapos nagutom ako, pinakain ninyo ako. Kailan nangyari yun, Lord? Kailan? Kung anong ginawa niyo sa aking mukhang kapatid, ginawa niyo na rin sa akin.
Hindi mo alam kung kailan. If you are hoping for His coming and anticipation, we keep on loving, we keep on doing what God wants us to do. Amen? Hindi yung parang, siya na ba? Huwag ganun. Huwag ganun. Let's continue to serve the Lord. Now, ito pang amazing part. Let's continue. And looking for the consolation, and the Holy Spirit was upon him. And it has been revealed to him by the Holy Spirit that he would not see death before he had seen the Lord's Christ. Grabe ito. Pag-isipan niyo mabuti. He lived by the Spirit. The Spirit rested on him. The Spirit revealed to him in verse 26. Tapos, hindi lang yon. And the Spirit, guided him. Kaya mababasa niyo sa verse 27. Mamaya, papakikita ko sa iyo. Pero dito muna tayo. This guy lived by the Spirit. Now, sabi ng Lord, hindi ka mamamatay hanggat hindi mo nakikitang may papanganak yung consolation ng Israel. Hindi madali yun. Paano mo lalaman? Ito ang sikreto. Marami sa atin masyadong abalang-abala. Kaya isip, parating na ba si Lord? Panay ang load natin sa YouTube. Ito na ang nangyayari sa Israel at sa Gaza at ito na ang kaganapan ng mga huling araw. Alam nyo, hindi yun ang sikreto para malaman. Gusto niyo maging handa sa pagdating ni Jesus? Live by the Spirit. Tingnan niyo, sabi ni Jesus, ganyan-ganyan yung mga alagad niya. Yung mga alagad niya, masyadong concerned sa pagbabalik ng kaharian ng Israel. Sabi niya, so when they had come together, sabi niya, they were asking him, Lord, ngayon na ba yung panahon na ibabalik mo na ang kaharian ng Israel? Ngayon na ba? Ito na ba? So, habang tayo abang. Sabi ni Lord, hindi niyo dapat concern yan eh. Hindi nyo dapat kailangan alamin ng panahon or epochs. Dahil si tatay ko ang bahala dyan. Siya lang ang may authority dyan. Kaya ang gawin lang ninyo ganito. Matatanggap niyong kapangyarihan mula sa banal na Espiritu at kayo'y magiging patotoo ko. Both. Pag sinabing both, kahit saan. In Jerusalem, in Judea, in Samaria, and even to the remotest part of the earth. Hindi ibig sabihin, dito muna sa pamilya, pag ayaw, dito na sa Judea. Hindi. Sabi niya, wherever you are, be my witness. Gusto niyo mo talagang malaman kung darating na si Lord? Just keep on witnessing. Kasi sabi ni Lord, hanggat hindi yan ay papayag sa buong mundo, hindi pa siya darating. Okay ba yan? Doon tayo maging abala. Kakapanood natin, hindi masama yun. Kanya lang naubos yung oras natin, hindi na tayo nakapag-share ng gospel. Nasusundan po? Masyado tayong, parang, wow, ito na ata. Ba't ka natatakot? Kung ginagawa mo yung trabaho ng Diyos, excited ka pa nga, anytime dumating siya, you will be seen and doing exactly what God told you to do. Okay ba yan? Nagkakaintindihan tayo? Now, tingnan niyo ang sabi ng Lord. Paano ba ma-feel ng Holy Spirit? Tingnan niyo para magkaroon tayo ng idea. Huwag ka magpakalasing. Sabi niya, dahil magdudulot yan ng kaubusan, energy, exhaustion. Kaya minsan, kahit hindi ka lasing, exhausted ka na sobra that you have no energy to serve the Lord. Hindi lang kalasingan yan. Minsan, sobrang pagod ka na sa video games. Wala ka ng energy. Masyado ka ng pagod sa paggigimik, wala ka ng energy. Yung iba, pagod ka sa shopping, wala ng energy. Pagod na lagi na lang nagsasalta si, Shopee! Parang walang pagod nga. Sabi ng Lord, wag ganon. Ang sabi niya, but rather, be filled with the Spirit. Are you following? Ang sabi niya, is speaking to one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody with your heart to the Lord. Talagang punong-puno yung puso mo ng kagalakan ng Diyos. You're singing to God. You're singing to one another. Napansin niyo ba yan? Now, ang ibig sabihin din yan, pansin niyo, sa Colossians, ganito sabi ni Paul, let the word of Christ richly dwell within you with all wisdom, teaching and admonishing one another with psalms, hymns, spiritual songs, singing with thankfulness in your heart to God. Yung iba naghahanap lagi na pag na-feel siya ng Holy Spirit, I am filled with the Holy Spirit. Hallelujah. Hindi ko maintindihan. Ang saya-saya ko. Hindi Espiritu yan. May tama ka. Ang Espiritu ng Diyos, pagka na-feel ka,
you will be filled with the Word of God. You will be hungry for the Word of God. You will always desire to know more of God. You want to know His words. Alam mo na-fill ka with the Holy Spirit, parang gustong-gusto mo yung salita. Hindi ka makatatapos ng araw na hindi mo naririnig ang sinasabi ng Diyos. At yan si Simeon. The reason why he knew what God promised him, kasi talagang uhaw na uhaw siya kay Lord. Nakikinig siya lagi kay Jesus. Inaalam niya yung kalooban ng Diyos. Kaya pag may narinig siya, alam niya kagad ibalanse kung galing sa Diyos o hindi. Because it is confirmed by the Holy Spirit, confirmed by the Word of God. Di ba pag sinabi gano'n, yan na ba yung babaeng gusto ko? Yan na ba yung gusto ng Lord sa akin? Naalala ko, meron sa Bible school, ganyan. Sabi gano'n, Lord, pakita mo na yung babae na talagang pakakasalan ko. Siya na talagang lifetime partner ko. Tapos sabi gano'n, yung unang babaeng lalabas sa silid ng dorm ng mga babae, yun na yun. Excited, naligo, nagsuklay, tapos nag-abang sa pintuan. Biglang, eto na yung dorm. Excited, relax. Tapos, nagsara ulit. Ano yan? Tapos, binuksan na. Kaya na. Siyempre, ang unang lalabas, yung kusinera. Ang laki-laking ale. Sabi, dalaga naman yun. Sabi niya, Lord, hindi naman ako nagbamadali. Tingnan mo ka. Paano ko talaga siya yung sinasabi ng Lord? Tingnan nyo, hindi mo alam kasi nakatingin ka na ang will ng Lord dapat may dating. Di ba? Hindi yung tagaluto. Pero pag nag-asawa ka naman, hinahanap mo yung tagaluto. Naintindihan niya sabihin, hindi ka sensitive sa Diyos Kasi nga, hindi mo na tinitignan ano hinahanap ng Diyos, hindi sa itsura. Ang hinahanap mo, yung pagmamahal niya sa Diyos. Yung kanyang paglilingkod sa Diyos, yung kaisang mo sa direksyon ng Diyos. If you have a mission, at yun din ang mission niya, naiintindihan mo, eto makakasama ko in advancing the mission of God in my life. Kaya ang dami sa atin gusto mag-asawa, wala namang mission. Kaya kung si mission ang abot Diba? Kaya kailangan naintindihan mo yan. Kaya nga hindi nga si Adan naghanap ng asawa, napansin niyo ba yun? Hindi si Adan. Si Adan nagpapangalan. Lalaking baka, babaeng baka. Partner sila. Hindi sabi, ako nakakalungkot, wala akong partner. Nakita niya, Enggoy, lumalakad. Pwede na ito, nakatayo din Hindi niya ganun. Naghintay siya sa Diyos. Sabi ng Diyos, it's not good for a man to be alone. In that He created a woman to be His helpmate suitable for him. Nakuha ninyo, si God ang naghanap. Ayun, kita niyo yung kwento nila, Venus at saka North. Di ba? Si God ang naghanap. Pagkahanap siya, ito yung pupo, ito talaga. Buto sa buto, balat sa balat. Ang saya-saya niya, laman sa laman, ang saya. Ito talaga, hindi mabalahibo. Ito talaga. Ang ganda-ganda. Ang saya niya. Napansin niyo ba yun? Yun ang ibig sabihin ng tula na yun. She's the bone of my bone, flesh of my flesh. Sobrang saya niya. Sobrang saya niya. Bakit? Hinahanap ng Diyos. Kaya kapatid, hanapin mo si God. At siya maghahanap ng dapat sa'yo. Trabaho, asawa, direksyon, siya ang ating pag-asa. Kaya with hopeful anticipation. Kaya naman, tuwang-tuwa siya. Kaya tingnan niyo po. Kaya wait with joyful perseverance. Huwag kang magsusuko. Dapat masaya ka. Tingnan ninyo. And he came in the spirit into the temple. Itong maman to, isipin niyo matanda na ito. Di ba sabi niya, in his old days, ang tanda niya, alam mo pag matanda ka na, ang daming sakit sa katawan. Minsan, sa sobrang sakit niya, gusto mo nang umuwi sa Lord Lord, hindi ko na iintayin yung consolation. Kasi Lord, talagang, iuwi mo na ako, ang hirap na Tapos, ayoko na ng ganito, pupunta pa ako sa templo, kung saan pagaling yan, hindi ko alam. Kung naglalakbay yan, ang layo, hindi ko alam. But one thing for sure, talagang ayoko na, ako lang. Alam niyo, minsan, katulad ditong linggo na to, medyo masama talaga lagay ko. Kaya nagpalagay ako ng upuan, baka sakaling matumba ako. Hindi naman niyo ako sasaluhin, sigurado ako. Kaya, sakali, nahihilo ako Kasi lalo pag nakikita ko yung mga natutulog, nakakahawa, gusto ko nang talagang humigay. Di ba? Pero, sa punto ko, ito po, sabi ko, teka muna. Lord, kunin mo na lang ako. Ayoko ng ganito, ayoko maging inutil for the rest of my life. Di ba minsan ganun Pero hindi. Itong tao na to, ang saya pa rin Tinasabi niya.
And when the parents brought in the child Jesus to carry out for him the custom of the law, parang eto ngayon, sa Espiritu ng Diyos, dinala siya sa templo. Hindi niya alam na doon araw na yun makikita niya si Jesus. Di ba basta sa kanya, pasunod lang siya ng sunod sa Espiritu Santo. I don't care kung ano nararamdaman ko. Basta sabi ng Holy Spirit, punta ka sa templo. Lord, ang sakit ng likod ko eh. Paano ba? Di tuloy ako. Punta ako doon. Kasi sabi ng Holy Spirit eh. Di ba? Pwede naman sabi niya, Lord, ayoko na. Ang hirap magbiyahe. Sa edad kong ito eh. Ang hirap naman, pupunta pa ako dyan. Na, hindi na. Kasi excited siya. Sabi ng Holy Spirit eh. Punta ka doon. Diba? Ito naman, tama naman ito si Jesus. Talagang napunta ron para sa templo. Alam niyo, ang daming tao sa templo, ha? Ang hirap kasi yun ang sentro ng Israel, eh. Kaya sabi niya, tinan niyo, si Jesus naman, tamang-tama naman, ang bait talaga ng Diyos. Itong si Jesus, siya'y baby, mga 8-day-old. At nagtagal siya hanggang siguro mga 6 weeks doon sa lugar. Tinan niyo, ha? Kasi may seremonya na kailangan gawin. Wala siyang sariling desisyon yung baby. But by the grace of God, this baby should fulfill the law of the prophets. Kasi kung hindi tayo maliligtas. So dinala si Jesus sa templo and he was circumcised. And he was named Jesus. Hindi ko na po explain lahat nito kasi hindi naman ito ang ating sentro ngayon. And the name given by the angel, he was conceived in the womb, sa pinangalanan. Normally, ang mga baby, pinapangalanan pagka circumcised na. Now, when the days for their purification, according to the law of Moses, were completed, meaning, ito po yung second ceremony. Pag nanganak yung babae, kailangan nilang ma-purify. Kasi for the next 33 days, they're impure. Nasusunod niyo? Mababasa niyo yan sa Old Testament. So they brought him up to Jerusalem to present him to the Lord. Ngayon pangatlo, as it is written in the law of the Lord, every firstborn male that opens the womb shall be called holy to the Lord. So ito rin, i-offer din bilang panganay. I-offer din. So, yan yung third ceremony. Lahat yun finulfill nila, Mary at Joseph, ha? Now, tingnan nyo. And to offer a sacrifice according to what was said in the law of the Lord. A pair of turtle doves or 2 young pigeons. Now, listen. Itong bagay na to, mayroon silang option. Pwedeng bull offering, pero kung mahirap ka at wala ka talagang pera, 2 turtle doves. Nasusundan nyo. Dito pinapakita, mahirap si Joseph at si Mary, at si Jesus, na anak ng hari ng mga hari, na ipanganak sa kahirapan. Para tayo ay yumaman. Yumaman in a sense na masagana. Are you following? Ang yaman hindi nasusukat sa pera, ha? Now, ito napansin nyo kay Mary at saka kay Joseph. Kahit hirap sila, hindi yun excuse para hindi paglingkuran si God. Kaya meron silang joyful perseverance. Ganun din si Simeon. Hindi excuse, marami sa atin, excuse natin, wala tayong pamasahe, kaya hindi tayo pupunta, wala tayong pera, kaya ayaw ko mag-D group, wala akong oras. Ang dami natin excuse. Ang totoo niyan, hindi tayo mahirap sa resources. Mahirap tayo sa pag-ibig sa Diyos. Hello? Andyan kayo? Yung iba nga may kotse na eh. Ayaw pa rin pumantay. Bakit? Kasi traffic. Mahirap mag-park. Ang daming excuse. Sa totoo lang, hindi naman yun ang issue. Yung mahirap sa pagmamahal sa Diyos. Yun ang issue. Kita nyo nga yung mga pantas, nagbiyahe layo-layo from the east para hanapin ang pinanganak na hari ng mga Hudyo. Hindi na hari, pero nagbiyahe sila. Para ano? Para sambahin yung hari. Pag-isipan nyo, ang layo ng binyahe. Ganyan na ganyan sila. Walang excuse ng kahirapan. Minsan dami natin excuses. Ay, ayoko na kasi ang hirap talaga eh. Tsaka doon sa service, ayoko doon. Ang lamig-lamig. Pag ininitan mo na, init. Lahat may excuse. Wag na. Sabi ng Lord, dapat may joyful perseverance. Ano sabi ng Lord? Tingnan nyo si Jesus, kung hindi na finulfill yung law, sabi niya, until heaven and earth pass away, not the smallest letter or stroke shall pass from the law, until all is accomplished. Bakit? Without accomplishing the law, Jesus cannot save us. Na-imagine niyo po yun? If Joseph and Mary excused themselves because of their poverty, wala tayong pag-asa. Nagkakaintindihan? Kaya nga, Jesus Christ, when the fullness of time came, God sent forth His Son, born of a woman, born under the law, so that He might redeem those who were under the law, that we might receive the adoptions as sons. Yan ang amazing na binigay na regalo sa atin ng Diyos. Naalala ko tuloy ito si Itzhak Perlman. Itong maman to pinanganak na may polio.
Grabe, magpe-perform po siya. Hirap na hirap. Kanya talaga, hirap na hirap. Dala-dala niya pa yung kanyang violin. Pagkatapos, pag upo niya doon, tinanggal niya yung brace. Tapos tugtog siya. Tugtog siya. Talagang tao, talagang ang mga ganyan. Biglang, noon sa simula pa lang, biglang napigtal yung isang string. Pang! Ganyan. Talagang nagising lahat eh. Ang lakas doon ah. Para talagang bahala ng baril eh, na pumutok. Tapos eto na. Lahat na patahimik eh. Iniisip nila, tatayo siya, kukunin ulit yung string. Hindi ho eh, nagstay siya doon. Pawis na pawis. Biglang pumikit. Sabi niya sa conductor, tuloy ulit. Tinugtog niya ulit. Nag-improvise siya kahit walang isang string. Tinapos siya yung tugtog. Ang ganda ng pagkakatugtog. At pagkatapos lahat ng tao na mangha, hindi nakapagsalita. Hindi nakapagsalita sa kanya. At pagkatapos biglang pumalakpak at nagtayuan, biglang pagbibigay-pugay. Sabi niya, ang isang musikero, hahanap ng paraan para matapos ang tugtog at hindi dahilan para huminto. Marami sa atin ang lagi nating hanap dahilan para hindi gawin ang pinagagawa ng Diyos. Wala tayong joyful perseverance. Kaya nga ang sabi ng Panginoon Diyos, do not lose heart. Hindi niya sinabi, do not give up. Kasi iba, hindi susuko, pero lasog-lasog ang puso pagdating sa dulo. Ang gusto ng Diyos, dilaban mo, pero masayang-masaya ka hanggang dulo. You're finishing it strong. You're finishing well. Masaya kang nagtapos. Yes! I did it! Yung masaya ka, hindi yung, nakarating ako. Nakarating din ako. Ayoko na. Hindi ganoon ang gusto ng Diyos. Hindi na ako makatayo. Hindi yun ang gusto ng Diyos. Ang gusto ng Diyos, yung tapos tayo masaya. Nagkakaintindihan? Hindi yung pagkatapos sa service, ay sa wakas, natapos din. Hindi. Hallelujah! Hindi yung nagmamadali, hindi patapos yung ending song, nagmamadali nang lumabas kasi mahirap ang sakyan. Hindi, Lord, hindi ko talintana yung hirap na yun. Mahalaga tayong dalawa. Minsan, ang dami natin inisip na schedule after the service. Ano ka ba? Ito lang oras na binigay sa'yo ng Diyos, hindi mo pa tinotodo sa Kanya. Iniisip pa maraming bagay. Dapat tinodo mo na. Hello? Lalo na kung ako pa nagsasalta, sobrang haba ng oras. Di ba? Kaya iba, hindi pa ako tapos, uuwi na. Okay lang, hindi ko kasalanan ko naman yan, pero sa totoo lang, hindi na natin inuorasan ng Diyos. Amen? Kasi sabi ng Lord, for momentary light affliction is producing for us eternal weight of glory, far beyond all comparison. Sarap, no? Yan tayo. Kaya sabi ng Lord, kapag mayroon tayong problema, consider it all joy, my brethren, when you encounter various trials, knowing that the testing of your faith produces endurance. At itong maganda, endurance have its perfect result so that you may be perfect and complete, lacking in nothing. Wow! Yun ang nais ng Diyos maranasan natin. If we are truly serving the Lord with joyful perseverance, hindi tayo bilang ng bilang. Ang sa atin, Lord, ikaw lang. Alam niyo, pag na-inlove kayo, tanong niyo kay North, hindi nagbibilang yan, gaano ka ba beses ba dapat dalawin si Venus? Ano kayang pamasahe ko pag pinuntahan ko siya? Taga Mindanao siya. Taga North, tapos pupunta ka sa Venus, malayo yun, ha? Naintindihan niyo? Tas, wow. Hindi ka na magbibilang kasi inisip mo, hindi eh. Hindi ko bibilangan ng mahal ko. Hello? Pag magre-regalo ka, hindi ka compute ng compute. Paano sobra na ata yun ah? Sobra na sa 500 yung gift ko ah. Hindi ka nagbibilang. Ang iniisip mo, anong kaya mo, bibigay mo kasi mahal mo eh. Tama ba ako? Nakuha ninyo? Hindi mo binabilangan ng Diyos. Kaya sa Panginoon, tinan nyo, itong mamang to, grabe. Kahit si Jesus hindi nagbibilang, sabi niya, who for the joy set before Him endured the cross, despising the shame, kahit anong kahihiyan yan, has sat down at the right hand of the throne of God. Ano yung kanyang joy? That I would see you, Renato, I would see you, Raquel, I would see you in eternity with me, for I will be accomplishing the work of God. And so once I sat down at the throne of God, it's done, it's finished, and I'm just waiting for you in eternity. Di ba? Ang sarap nun.
Ganun ang joy niya kahit na, hinubaran, no, katapusin ko to, alang-alang sa'yo, kaibigan. Tatapusin ko to, alang-alang sa'yo, aking anak. Tatapusin ko to because you are the very joy of my heart, seeing my Father rejoicing that I brought you with me in heaven. That's our God. That's our Lord. Kaya walang dahilan na sumuko. Kaya ito pong challenge sa atin. Let's continue. And sabi niya, and He took him into His arms. Paano niya nalaman yon? Paano niya nalaman? Because of the Holy Spirit, it revealed to him. Sabi niya, yan yung batang yon. Yan yon. Yan ang sinasabi ng Diyos. Yan yon. Hindi mo natin maintindihan ng ordinaryong tao unless you are in the Spirit. And sabi niya, and the Lord, you're releasing a bondservant to depart in peace. Hindi sabi, ay, sa wakas, pwede na ako mamatay. Hindi ganon. Yung word na peace, buong-buo ako. Buong-buo akong aalis. Buong-buo ako dahil natagpuan ko na what satisfies me, the fullness of me. Yun ang ibig sabihin ng peace. Yung kabuuan ng Diyos na design sa akin, nangyari na. And I would depart with the fullness of such life. I'm so excited. And according to your word, for my eyes have seen your salvation, which you have prepared in the presence of all people. Wow, a light revelation to the Gentiles and the glory of your people, Israel. The humanity is saved because of you. Nakakaintindihan? Sobrang saya niya. Bakit? Because the Lord accomplishes His words. Kaya you can wait with joyful perseverance. And finally, with grateful service. Bakit? Tingnan natin. And there was a prophetess Anna, the daughter of Phanuel. Konti lang mga prophetess sa Old Testament. Konti lang, even sa New Testament. Pero, itong si Anna, daughter of Phanuel of the tribe of Asher, she was advanced in years. May edad na. And leave her husband 7 years after her marriage. Isipin nyo, aga niya na byuda. Kung naipakasal siya ng 13, tapos 7 years, patay na agad asawa. Anong gagawin kung ikaw yung nabyuda? Hahanap ako ng bago. Di ba? Magpapaganda ako, tapos lalakad ako ng ganyan. Pag nakakita ng lalaki, hi. Siyempre, hindi nyo ma-imagine, pangit ko eh. Pero pag nakita mo, wow, gusto ko to. Sayang nun. Bata pa ako. Pero hindi siya ganun. And sabi niya, and then as a widow, to the age of 84, maraming widow, hindi makatagal. Yung mga iniwan ng asawa, hindi makatagal. Hanap ng lalaki. Kaya tuloy kung saan bumabagsak. No, sasabi niya, ito hindi. Hanggang sa edad na 84, she never left the temple, serving night and day with fasting and prayers. Sobrang niyang, Lord, ikaw lang ang sapat sa akin. Hindi na ako hanap ng ibang lalaki, ikaw ay sapat na. Di ba? Ang sarap ng ganun. Yung iba sa atin, may asawa na hanap pa ng iba. Ano ka ba? Sapat na dapat si God. Tapos bonus ka pa, may asawa ka pa. Oh, hello? Andiyan pa kayo? Nakuha niyo po. Hanap pa tayo ng gimmick. Hanap na natin kung ano-ano adventure. Pag si God sapat na, sobrang saya. Kaya nga hindi ang mga Christian, hindi masyado mapaghabol sa bisyo. Kasi si Jesus sapat na. Hello? Parang humina. Ganun ba yun? Talaga? Di ba? Kasi bakit ka pa hanap ng iba? Naalala ko yung kaibigan ko, sabi niya, kaya nga hindi na ako naninigarilyo. Si Jesus sapat na. Kaya hindi na ako naglalasing. Kasi si Jesus sapat na. Diba? Ba't pa ako hanap ng pagpapasaya sa akin? Si Jesus ay sapat na. Kaya tinan nyo, kaya talaga siya, pray. Hindi ko sinabi hindi na siya umuwi. Marahil, bahagi siya nandoon. Now, at the very moment she came up and began giving thanks to God, and look at what He did. She continued to speak of Him to all those who were looking for the redemption of Israel. Wala siyang tigil ng kakadaldal tungkol sa Diyos. Kung meron isang blessing ang mga edad, hindi ko sinasabi matatanda, advance in years, ang dadaldal nila. At sobrang maganda yan, blessing yan. Pag may edad na kayo, daldal lang kayo ng daldal about Jesus. You know why? Hindi kayo magkakadimensya. Dahil yan yung kwento kayo ng kwento. At hindi kayo pipigilan ng mga bata. Bakit? Mapapagalitan sila. Kayo maiho kayo, wala kayo alam, ha? Hindi, sige lang. Ganyan ang ginawa niya. Sa sobrang saya niya, kwento siya ng kwento. Ayan, dumating na si Jesus. Ang saya-saya niya, kwento siya ng kwento. Alam niyo, kaya ang Christian nakakatuwa. Pag talagang nakilala niya si Jesus, minsan nakakalungkot mga Christian, nag-aaway-away pa tungkol sa kung anumang bagay. Hindi. Ang Christian ganito sila. Tingnan niyo mga early Christians noon.
They received His word and were baptized, and that day they were added 3,000 souls. Di ba? And they were continually what? Devoting themselves to the apostles' teaching and to fellowship, to the breaking of bread, and to prayer. Talagang sobrang hindi sila nauubusan ng gana. Ito pa sabi niya, and all those who believe were together and all things in common. Di ba ngayon, pinag-aawayan, pati tithing. Pwede pa ba yan sa New Testament? Hindi na issue sa kanila yan. Kasi they began selling their property and possession and were sharing them with all as anyone might have need. Hindi issue sa kanila yung tithing, sa kanila todo. Di ba? Pinag-aawayan pa ba yan? Hindi na pinag-aawayan yan. Ito pa. And day by day, continuing with one mind in the temple. Pag-uusapan pa ba natin, dapat pumarito tayo dito? Hindi. Sila araw-araw, iba nagrereklamo, may D-group na sa Monday, may D-group pa ng Tuesday, may D-group pa ng Wednesday, may D-group, ang daming D-group. Ayoko na, Sunday lang, doon na lang lahat. D-group na Sunday, doon na lahat. Day by day, continuing with one mind in the temple, breaking bread from house to house, they were taking their meals together with gladness and sincerity of heart. Grabe. Hindi lang inaalintana yung mga ganung bagay. Sa kanila, they're just rejoicing in the Lord. Ang layo, no? Now, alam niyo kung bakit? We lost our sense of awe of Jesus dahil hindi na tayo nakikinig sa Kanya. Si Simeon, si Anna, they were always in the presence of the Lord. They always listened to God. Let me end with a video. Itong video na to, nakita ko po ito sa isang kapatid at sa awa ng Diyos, nakakilala ko ng Daber, tinagalog nila, piltan na rin nila pati yung background. Panoorin po natin. And I hope this will help us understand better kung ano yung sinasabi ng Diyos of waiting, listening to God means. Nasa Alaska ako, may inaasikasong lawsuit. Nasa may banda kaming Aleutian Islands at naghahanda na kaming bumalik ng Anchorage diretso pa uwi. Meron akong ticket sa bulsa ko para sa eroplano at merong isang pastor. Tapos sabi niya, may alam ako, makakatipid ka. Sabi ko, paano yun? Sagot niya, sakay ako ng maliit na eroplano papunta dito. Ako nagpapalipad noon, isasakay na kita. Hindi mo na gagamitin yung ticket mo. Sa isip ko, naku, pero maraming salamat. Ayos lang, gagamitin ko na itong ticket pabalik. Kami ng kasama kong isa pang abogado. Pero nagpumilit siya, sige na, sumabay ka na. At kahit pa ayaw ng buong pagkatao ko, pumayag din ako. Pumunta na nga kaming airport at nakita ang maliit na eroplano, tinitigan ko. At naisip, okay naman kasi makintab. Inikutan namin. Sumakay sa loob. Nasa kaliwang harapan siya, ako naman sa kanan. Yung kasama kong abogado nasa upuan sa likuran ko. At in-start na niya. Maayos naman ang pagkaka-start. Paangat na kami sa runway. Sabi ko, mag-pray tayo? Sabi niya, ayos yan. Madalas hindi namin ginagawa yan. Pues ngayon, magdadasal tayo. Sinasabi ko sa inyo, nag-pray ako ng mga 5-8 minuto. Ang haba talaga ng dasal ko. Nagpatuloy ang pag-angat namin sa runway. Tuloy lang din ang pagmamaneho niya at dahan-dahang umaangat sa runway ang eroplano. Umaakyat na kami. Ang galing, walang kahit anong problema. Habang paangat kami mga 3-4 na minuto, may nangyari na hindi ko makakalimutan. Humarap sa akin yung piloto at sinabing, papunta tayo sa maulap at hindi ko kaya magmaneho sa maulap, nahihimatay ako. Sagot ko, ano nangyayari sa'yo pag maulap? Tandaan nyo maghapon ng maulap ang langit. Pagkaakyat namin, sobrang kapal ng ulap, walang makita. Lumingon siya sa akin at biglahan na lang tumirik ang mga mata niya. Hindi na maintindihan ang sinasabi at nahimatay na, nawala ng malay. Hinata ko siya, inalog-alog, sabi ko, kailangan gumising ka nang mapatay kita. Ngayon, nasa gitna kami ng ulap, lumilipad ng walang piloto. Yung kaibigan kong nasa likuran nagtanong, patay na tayo no? Nasabi ko na lang, sa lagay natin ngayon, malamang oo. Sabi niya, anong gagawin natin? Sabi ko, hindi ko alam. Pero may radyo sa harapan namin, inabot ko sa kanya at sinabi ko simulan niya ng tumawag ng tulong. Nasa backseat siya habang nagraradyo, sabi niya, hello? Hello? Wala kaming alam kung paano makipag-usap sa radyo, ang alam lang namin hello. Tapos may sumagot sa amin, hello? Hello? Hindi niyo ba alam ang radio etiquette? Kinuha ko sa kanya yung radyo, sumagot ako, wala kaming alam dito. Nakasakay kami sa eroplano at hinimatay ang piloto namin at hindi kami marunong magpalipad nito. Sabi ng lalaki, kargador ako, paalis kami ng Anchorage, lilipad patungong Tokyo. Sinasabi niyo bang walang magpapalipad niyang eroplano ninyo? Sabi ko sa kanya, oo. Gusto ko lang ipaalam sa inyo gabuti lang pawis ko. Sinabi niya sa amin, una kong gagawin, iikutan ko kayo para hindi kayo mawala. Kasi kapag nawala kayo sa range ng radyo ko, hindi ko na kayo maaabot.
Tatawagan ko ang Anchorage Emergency para sa inyo. Dahil baka ang Anchorage Emergency ang makakatulong sa inyo at mailigtas ang buhay niyo. Pagkatapos ng 5 minuto, natanggap namin ang tawag mula sa Anchorage. Tama ba na hinimatay ang piloto ninyo at wala sa inyo dyan ang marunong magpalipad ng eroplano? Sagot namin, tama yan. Sabi nila, unang gagawin namin ay hanapin kayo. At di ko malilimutan ang sinabi ng lalaki mula sa Anchorage. Sabi niya, trabaho kong makarating kayo ng ligtas pa uwi. Yun ang trabaho ko. Pero makinig kayo, kung gusto ninyo na makauwi ng ligtas, ipangako niyong susundin niyo ang boses ko. Hindi niyo ako nakikita pero nakikita ko kayo. At sabi pa niya, at kung hindi ninyo susundin ang boses ko, mamamatay kayo. Kapag wala ka nang makita, nagiging sobrang gulo ng utak mo sa lahat. Sa wakas, tumawag siya at nakita niya na raw kami. Ngayon, makinig kayo, sa loob ng 4 na minuto, tatama na kayo sa isang bundok. Babangga kayo dyan at mamamatay. Sundin niyo ang boses ko. Hindi ko sinabing susundin ko ang boses mo? Tama ba yun? Naintindihan ko na kung wala ang boses niya, wala akong kahit na ano. At naiintindihan niyo ba kung wala ang boses ng Diyos, wala kang kahit na ano? Wala. Sa wakas, naiikot niya na kami at sinabi niyang pinahihinto niya ang buong air traffic sa paligid. Pero aabuti ng mga 1 oras at kalahati bago kami makarating ng Anchorage. Dahil sa napakasamang panahon mula doon hanggang sa Anchorage, magiging mahirap ang biyahe at sabi niya, makinig kayo sa akin, huwag niyong titingnan kung anong meron sa labas. Huwag niyong papansinin ang nangyayaring bagyo. Ang boses ko lang. Kapag sinilip ninyo ang bagyo, mamamatay kayo. Pero sasamahan ko kayo. Ngayon, dahil na-clear nila ang air traffic, may ilang mga piloto, yung mga kargador na may biyahe sa gabi, yung mga 747 nakikipag-usap na sa amin. Ipinagdarasal daw nila kami. Makakaya raw namin. Pero pakinggan lang ang boses. Yun lang ang dapat gawin. Nare-realize nyo ba na punong-puno ng boses ang isip natin at lahat ng tao sa mundo gustong kausapin tayo? At lahat ng mga taong ito gustong maging boses na magkokontrol sa atin. Pero sabi ng Diyos, gusto kong kayo ay maging isang handog na buhay. Nais kong ilagay ninyo ang inyong mga sarili sa altar at boses ko ang maging boses ninyo. Sa wakas, nalampasan na namin yung napakasamang panahon pero hindi pa tapos. At bumalik ang boses at ngayon sinabi niya, aalalayan ko kayo sa paglapag. Dadalhin ko kayo sa runway. At sa dulo ng runway may mga ilaw. May makikita kayong krus. At sabi niya, huwag niyong kalilimutan ito. Ang krus, ang daan pa uwi. Sa wakas, ibinababa niya na kami. Wala pa rin kaming makitang kahit na ano. Wala siyang ibang sinasabi kundi manatili ka sa akin. Sabi nga ni Jesus, nakikinig sa akin ang aking mga tupa at sumusunod sila sa akin. Sa wakas, mga ilang daang talampakan mula sa lupa may nakita kaming krus na ilapag ko ang eroplano. Hindi talaga ako makapaniwala. Nang tuluyang huminto ang eroplano, siya namang pagising ng piloto. At sinabi ng boses, salamat sa pakikinig. May mga nasaksihan akong bumagsak at sumabog dahil hindi sila nakinig sa boses ko. Hindi nila naiintindihan na ako ang nakakakita sa kanila kahit na hindi nila ako nakikita. At naririnig nila ang mga boses sa isipan nila. At yun ang tumatapos sa kanila, sarili nilang pagkasira. Salamat sa pakikinig sa boses ko. Pagkatapos doon, dinala nila kami sa isang hotel. At mga 4:00 ng madaling araw may kumatok sa pintuan ko. Binuksan ko ang pinto at may mamang nakatayo doon at sinabing, hello David. Ikaw ba yung boses? Tanong ko. Ikaw ang dahilan kaya nakauwi ako. Ako nga ang sagot niya. Naiisip niyo bang isang araw tatayo tayo sa harapan niya at sasabihin, ikaw ang boses na yon. Ikaw ang boses kaya nakauwi ako. Kung wala kayo sa altar bilang isang handog na buhay, punong-puno ng boses ang isip ninyo. At nagtataka tayo kung bakit bumabagsak at nawawasak ang mga kabataan, kung bakit nagkakahiwalay ang mga mag-asawa. Sinasabi ni Jesus, ako lang ang natatanging boses. Ang tanging natatandaan ko lang na sinasabi sa akin ng boses, manatili ka sa akin. Huwag mong pakikinggan ang nangyayari sa isip mo at huwag mong tingnan ang bagyo. Manatili ka sa akin. At sasamahan kita. Ngayong gabi, meron kang Diyos na nangako na sasamahan ka. Ang handog na buhay, banal.
Alam nyo, ayaw ng Diyos ang sino mang mapahamak, kaya nangungusap siya sa mga tao. Pero ang tao masyadong abala sa maraming bagay, kaya hindi lang marinig ang boses ng Diyos. Kaya hiningi, alam sabi ng Panginoon, ako ang pastol. Kilala ko ang aking tupa at sumusunod sila sa akin. Kaya sila naniniwala sa akin. At binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Walang makakaagaw sa kanila sa aking mga kamay. At ang aking Diyos, na higit na mas makapangyarihan sa lahat, walang makakaagaw sa kamay ng Diyos, ng aking Ama sa iyo. Bakit? Pero ang isang palatandaan, nakikinig ka sa boses ng Diyos. Daming boses, kaklase, kaibigan. Alam mo naman kung anong buhay mo, kung magulo yung buhay mo. Pwede ka magmaskara na masaya ka, na parang okay lang lahat. Pero in reality, hindi ka mapayapang sasabihin mong, I will depart in peace. Katulad ng sinabi ni Simeon. Sabi niya, pakilabas lang, now, O Lord, you are releasing my grandson to depart in peace according to your word. Bakit? Narinig ko yung boses mo. According to your word, narinig ko yung boses mo. Kaya I can depart in peace. Malungkot ko sasabihin sa inyo, taging Disyembre, panahon ng Pasko at mag-New Year, maraming namamatay. But they cannot depart in peace. They're trying unless they listen to the voice of God Himself. Si Simeon listened to the voice of God, tiniis lahat just to hear Him say, ayan na. Si Ana ganun din, ayan na. And I pray tayo rin, yan na nga. Praise God. You are the voice who brought me home. Tayo pong lahat ay yumuko at pumikit sandali, mga kapatid. Tulad ng sinabi ko sa inyo, kaya nating nagpaimbabaw sa harapan ng ibang tao na we're fine, we're okay. But you know, kung alam mo kung wasak yung buhay mo, hindi mo maintindihan ano nangyayari, and hindi ka makapag-intay sa Diyos, hindi ka makapag-intay sa Kanyang tinig. Pero ngayon sinasabi ng Diyos, ako'y nakatayo sa pintuan at sino mang magbukas ng pinto, ako'y papasok sa Kanya. Siya'y kasama kong kakain. At siya'y kasama ko. Magkakain kaming dalawa. Magkakaroon kami ng maitinding ugnayan. Yun ang hinahangad ng Diyos para sa atin. Kapatid, nadidinig mo ba yung boses? Nadidinig mo ba yung tunog ng Kanyang katok sa puso mo? Marahil nasasabi ng mga tinig sa tabi mo, wag ka makinig dyan, wala yan, hindi mangyayari yan. Hindi, sinasabi ng Lord, makinig ka sa akin, anak. Walang ibang magpapalaya sa iyo kundi ako. Dahil hindi lang ako pinanganak ng unang Pasko, ako'y nabuhay, namatay para sa iyo, nagdusa para sa iyo, at nabuhay na magmuli para sabihin sa iyo, ako lang ang makapagbibigay sa iyo ng tunay na kalayaang hinahangad mo, na tunay na kaligayahan na hinahangad mo. So you can honestly say, I can depart with peace in my heart. Nakabuong buo ako na wala akong regret dahil nakinig ka sa tinig ko. Kapatid, huwag mong hayaan lumipas na naman ang panibagong Pasko, ang araw na ito, na hindi mo pa siya pinakikinggan. At kung itong pagkakataon at sinabi mo, Lord, I want to listen to you. I want to offer my life to you. Kapatid ko, ikaw yun. Itaas mo ang kamay mo sa Diyos with humility, Lord. Tulungan mo ako. Gusto kitang pakinggan. Tulungan mo ako. Tulungan mo ako, Panginoon. Tulungan mong marinig ko ang tinig mo. Sa magulong mundo na kinalalagyan ko na ang daming tinig at daming boses, Panginoon Diyos, na naririnig. Tulungan mong tunay kayong aking pakinggan. At tulungan mo akong mag-intay hanggang ikay magsalita at marinig ko ang tinig mo. Kaya't Panginoong Hesus, tinatanggap kita ngayon bilang aking Panginoon at tagapagligtas. At sinusuko kong aking sarili sa inyo at inahandog ang buhay ko bilang isang buhay na handog. Dahil ikaw lang ang tinig na kailangan kong pakinggan. Salamat, Panginoong Hesus, na matyaga kayong nagsasalita. Panginoon, hindi naman bida si Simeon para sa Pasko. Hindi naman bida si Ana. Pwede namang matupad ang plano mo kahit wala sila. Pero pinili mong sabihin pa sa amin na hindi mahalaga kung gaano ka katanyag, hindi mahalaga kung gaano ka kakilala, ang mahalaga, importante ka sa akin. Kaya't pinakinggan ko ang panalangin mo, Simeon, pinakinggan ko ang panalangin ni Ana, na hindi sila
uuwi sa akin nang hindi lang nakikita ang pangakong consolation ng Israel. Ganun ka din, kapatid. Inaantay. Marahil inisip mo, hindi naman ako ganun ka-importante, hindi naman ako pastor, hindi naman ako kilala. Pero ikaw ay dumudulog sa Diyos, para sa Diyos, ikay napakahalaga kung kaya't namatay siya para sa iyo. Ipagpasalamat mo ito. Sabihin mo sa maraming tao that God is looking for people who would hear His voice, that He can bring them home. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. And Father God, I thank you for these brothers and sisters and friends raising their hands before you with humility, offering their lives to you, accepting you as their Lord and Savior, and promising to listen to your voice, Father God, and offering their lives as a living sacrifice before you. Holy and acceptable, O God. Lord, may your promise, may your word be accomplished in their lives. In the name of Jesus, hallelujah. Thank you, Lord. May you empower all of us with the power of your Holy Spirit. And may we patiently wait. And while waiting, we will serve you. While waiting, we will worship you. While waiting, we will run the race, O God. While waiting, Lord, we give our whole life to you. Thank you, God, because you have first given yourself to us. We love you, Lord, because you first loved us. In Jesus' name we pray. Amen, amen, and amen. God bless us all. Magandang araw, CCF family. Welcome to Sunday Fast Track, where you ask real-life questions and we give you biblical truths. Ako po si Gia Perez mula sa Big Singles Ministry at kasama po natin ngayon ang ating speaker na si Pastor Bong Saking upang sagutin ang inyong mga katanungan. Magandang araw po, Pastor Bong, araw, at Gia. salamat po sa inyong mensahe ngayong hapon. Kamusta po kayo? Mabuti naman. Ayan. So, para po sa ating unang katanungan, ano ang katunayan sa pahayag na God always has perfect timing, never early, never late? At paano po namin ito mapapanghawakan? Ayan. Alam mo sa Panginoong Diyos, because He is eternity, walang essence ng past, present, future sa Kanya. Kumbaga kung sa parade ng halimbawa kung napunta ka sa Disneyland, may parade. Ang nakikita natin, yung dumaan sa harapan natin. Yung lumagpas, hindi natin nakikita. Pero sa Panginoon Diyos, lahat yan, isa lang sa Kanya. So yung buong picture, alam niya na. So when He says perfect timing, talagang never early, never. Ang sa Kanya, meron siyang palatuntunang binubuo sa buhay ng bawat isa. Kaya sabi nga nung Psalm 100, kung maalala nyo sa 39, di ba? Tinakda na ng Diyos ang ating simula hanggang sa huli. So alam niya kung ano yung perfect para sa atin. So hindi siya nahuhuli at hindi siya nauuna. Alam niya kung ano eksaktong timeline ng kanyang binubuong palatuntunan sa buhay ng bawat isa sa atin. At itong pinakamaganda, ang kanyang design is not for our calamity, but is for our good, especially for those who love Him and walk according to His purpose. Amen. Maraming salamat, Pastor Bong. Para naman po sa ating pangalawang katanungan, ano ang mga senyales na naglilingkod sa Diyos nang wala ng pasasalamat sa puso at paano namin maiiwasan ang mga ito? Ayan. Alam mo na kagad kapag naglilingkod ka sa Diyos na hindi talaga masaya ka kung hindi ka nare-recognize. Hindi ka nabibigyan ng somehow ng reward, no? Sa earthly reward. Ngayon, paano natin malalaman? Paano natin magagawa yun? Una, tingnan natin. Maliwanag ba sa puso natin na naglilingkod tayo sa Panginoong Diyos? Pangalawa, nakikita natin sa puso natin na we're not doing this with our own strength. No, we're dependent on the Holy Spirit in serving Him. Kaya maraming tao, akala basta gagawa lang sila ng gusto nila. Hindi, gagawa ka ng gusto ng Diyos. Kaya nga sabi ng Panginoon, hindi lahat ng ginagawa natin mabuti. No, kanyari, kasi gusto natin maglingkod sa Diyos, gusto natin mag-lead ng worship, hindi naman natin gift yun. Di ba? Di sa halip na makatulong tayo sa ibang tao para maiangat sila sa pagsamba, lalo na sila na-discourage, lalo na sila tinutulak palayo. So ang challenge ito, pag naglingkod ka sa Diyos na mayroong galak sa iyong puso, you do it in His ways, you do it in His timing, and you do it all for His glory, not for ourselves. Kaya minsan di ka papansin ng tao, okay lang. Basta you're doing it dahil alam mo, kahit dalawa ng Diyos maliwanag sa iyong puso. Ito yung pinapagawa niya at ito ginagawa ko.
Salamat po ulit, Pastor Bong. So, para naman po sa ating panghuling katanungan, nakasaad po sa Luke 2:37 na si Ana, isa sa mga karakter na pinag-aralan natin ngayon, ay nagsilbi sa templo mula umaga hanggang gabi nang may pag-aayuno at pagdadasal. So, gaano po ka-importante ang panalangin and fasting sa ating pagsisilbi sa Panginoon? Nalalapit na rin po ang prayer and fasting sa January. Alam nyo, ang prayer and fasting, una-una, ipinag-utos siya ng Diyos. Kaya when you fast, when you pray, hindi sabi if you pray, if you fast. Kasi yan ay palatandaan na ang importante sa atin, si God more than anything. Minsan kasi, trabaho tayong trabaho, action tayong action. Hindi naman tinatanong anong gusto ng Diyos. Di ba? Katulad ng nangyari kay Martha. She was serving the Lord. Pero, aligaga siya. Bakit? Bagamat na kay Lord siya, ginagawa niya on her own. Samantalang si Mary, willing to sit down, to listen to God first, and understand what God wants. Kaya maraming tao ganyan, pagod sa buhay, kasi akala by serving the Lord, maging satisfy sila. Hindi. You need first to be with God. Our primary calling is to minister to God, not to minister to His people. Kaya si God muna, kayo muna ng Diyos. Ngayon, sa pag-aayuno, doon mo lalong nalalaman kasi willing ka to let go, lahat yung pinaka-importante sa atin yung pagkain, dahil mas importante si God sa atin. So fasting is not really parang na-starve ako, di na ako magkakain para ito. Hindi, ito ay pamimista sa presensya ng Diyos at para marinig ang direksyon ng Diyos, para maluwalhati siya sa ating paglilingkod. Kaya napaka-importante na tayo po, huwag nating ipagsantabi lang yung prayer and fasting. Minsan, nakapokus agad tayo sa fasting lamang ng bagay na gagawin. Pati hindi natin subukan, pati pagkain, para talagang malaman natin yung si God ang ating talagang kabusugan at kasapatan sa buhay natin. Amen. Praise God po sa wisdom niyo, Pastor Bong. So, maraming salamat po sa inyong pagsagot sa ating mga katanungan. Pero bago po tayo magtapos, sa susunod na linggo ay Pasko na at magandang oportunidad ito upang i-celebrate ang totoong rason ng panahon na ito. Kasama ang inyong mga pamilya at kaibigan, samahan niyo kami sa Sabado, 5 p.m. for our SNS at Linggo, 9 a.m., 12 noon at 3 p.m. At marami kaming inahandang sorpresa para sa inyo. And that's it for Sunday Fast Track. Merry Christmas and see you next week.